teachers, magandang gabi po sa ating lahat. So ayun nga po, eto na ulit tayo for our second session sa ating majorship ngayong gabi. No? So last meeting, madami tayo. Sana ngayong gabi po ay mas marami tayo. Good evening sa iyo, Sir Abundio Barakia. Okay, magandang gabi, sir. How about the others po? Nasaan po yung mga iba? Isang magandang gabi po sa mga nanonood po sa atin ngayon sa ating Zoom meeting tonight together with sa mga kasama natin na nasa TikTok Live kung meron po tayong TikTok Live tonight and at the same time yung mga nasa Facebook page natin no nanonood ng live natin sa ating review ngayong gabi. Okay, magandang gabi din po, Ma'am Dian. Ayan. Ilan ba tayo dito? Parang ang dami-dami natin. 11,000. Ang dami natin, dear teachers, no? Napakadami natin and praying and hoping, no, na maraming papasang teacher ulit. Maraming magkakalisensya ngayong March 2025. At syempre, kabilang na kayo dun, no? Nakalista na yung pangalan nyo. Amen? Amen. Dear teachers, sumagot naman kayo dyan. Ayan, sumasagot si sir. And ready na po ba tayo, dear teachers? Sa first session natin. Pakitype nga po dyan ng handa na ako. Handa na ako. Okay, para makita naman natin. Kung ready na po ba talaga ang mga future LPDs natin ngayong March 2025. Ayun, handa-handa na po daw si Sir Abundio Barakia. Okay. Pwede po ba malaman mga teachers kung saan po tayo galing? Kung taga saan po tayo? Anong region po tayo? Anong bayan po tayo? Saan lugar po tayo? Para malaman natin kung saan nga ba inaabot ng ating review session ngayong gabi. Okay? From Misamis Oriental. From Baguio. From Kawayan, Isabela. Si Sir Malor from Kawayan. Sir, taga Santiago lamang po ako. Ang lapit lang po natin. From Ilocos Sur, sir. From Capi, sir. Ang layo nung nararating pala ng review natin. Sir Marlon, napakalapit, no? Kundi-chismis muna tayo para mas masaya. Yung pasok ng review natin hanggang sa matapos yung review natin tonight. Okay. Sir Marlon, baka pwede ka po magpa-Starbucks dyan sa Kawayan. Okay, sa SM Kawayan po. Okay, ready na po ba tayo, teachers? Umpisa na po ba natin sa unang bilang? Ngayong gabi ang benamanong tanong natin. Okay, nakikita niyo po sa screen niyo sa interface ng, uh, ng laptop niyo ngayong gabi yung quiz natin. Okay, meron tayong ulit 5 quizzes na tatapusin, i-rationalize isa-isa ngayong gabi. So dear teachers, no, dati po, gaya po ng dati na ginawa natin during our first session, ang kailangan po natin dito yung active participation ng bawat isa. Nang sa green po ay maganda po yung daloy ng communication natin, ay ng daloy ng review session natin tonight. Para po maintindihan natin ng mabuti. Naintindihan, dear teachers? At kung may mga maingay po sa mga tabi natin, pwede po bang itago muna natin sila sa isang kahon? Para hindi po may storbo yung pagre-review natin, dear teachers. Pwede po ba? Dear teachers, pwede po ba yon? Yes po, teacher. Sana magkita tayo soon, sir, pag LPT na. Bakit hindi pa LPT, sir, teacher? Pwede na tayong magkita. Naintindihan? Okay? Pwede po, isasako ko po sila. Pwede yan, Sir Abundio, no? Talian mo yung sako. Okay, letter D agad sa Abundio. Di pa natin di pa natin propose sa first question na talaga naman. Very aggressive. Okay, simulan natin sa unang bilang, dear teachers. Sa ponemang segmental, ano ang tinataglay ng mga salitang galaw, baliw, kahoy? Sa ponemang segmental, ano ang tinataglay ng mga salitang galaw, baliw, at kahoy? Ponema. B, cluster. C, pares minimal, and letter D, diptongo. Dear teachers, ano po ba yung mga sagot natin dito? Sige nga, patingin ako ng mga sagot, dear teachers, kung lahat nakakaalam. Ito po yung most common board exam question na lumalabas po, no?
Okay, sabi ko nga, kung master po natin tong apat na to, dear teachers, may 4 points ka na agad. Sa major, ganun din sa Gen Ed. Naintindihan? Sabi ko nga, ang kailangan natin lagi, dasal. Okay? Para sa review, sa exam natin, actual board exam natin, no, lalabas yung mga ganitong uri ng tanong. Okay. Anong unang gagawin natin kapag nag-take tayo ng exam, unang-una hahanapin natin yung clue words. No? Hanapin natin yung keynotes. Pero pag hindi natin alam, okay, dumako tayo doon sa choices natin, sa option. Teachers, kasali ka ba sa option? Okay, sa letter A natin, phonema. Di teachers, ano ba yung sinasabi natin na phonema? Okay. Pag sinasabi natin na phonema, dear teachers, ito yung sinasabi natin na pinakamaliit na unit ng tunog. Naintindihan? Pag sinasabi na pinakamaliit na unit ng tunog, ang pinag-uusapan natin dyan, dear teachers, walang iba kundi phonema. Okay. Coach JB, sabi mo, ang tawag sa pinakamaliit na unit ng tunog ay phonema. Ano naman ang tawag sa sinasabi natin na pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog? Ang tamang sagot po natin doon ay phonolohiya. Okay. Naaalala niyo ba yung sinabi dati ni ang tawag ito? Henry A. Gleason. Sinasabi ni Henry A. Gleason daw na ang wika raw ay may masistemang balangkas. Okay. Ang wika raw ay may masistemang balangkas. Coach JV, ano ba yung sinasabi mo na masistemang balangkas na yan? Okay. Pag sinasabi natin na masistemang balangkas ayon kay Henry Gleason, dear teachers, meron po tayong 4 na balangkas na sinusunod. Okay? Ano yung una? Ang wika ay masistemang balangkas, arbitraryo. Okay. Tama po, Sir Abundio. Okay. Pero pinag-uusapan natin yung sinabi mismo ni Henry A. Gleason na ang wika raw ay may masistemang balangkas, isa sa mga katangian ng wika. Unang-unang balangkas natin, ito yung tinatawag natin na phonema. Okay. Phonema po ang pinakaunang balangkas. Meron tayo na sinasabi ni Henry A. Gleason. Sabi natin sa pagpapakahulugan kanina, pag sinasabing phonema, ito yung pinakamaliit na unit ng tunog. At ang tawag naman sa pag-aaral sa phonema ay phonolohiya. Okay. Ang pangalawang balangkas according to Henry A. Gleason, ito yung sinasabi natin na morphema. Pag sinasabi natin na morphema, ito po yung pinakamaliit na unit ng salita naman. Okay? Pinakamaliit na unit ng salita. Sir JV, sabi mo kanina, ang tawag sa sa pag-aaral, pinakamaliit na unit ng tunog ay phonolohiya. Ano naman ang tawag sa pinakamaliit na pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita? Ang tawag po natin doon ay morpholohiya. Naintindihan? Morpholohiya. Very good po, Sir Apondio. Okay, pangatlong balangkas natin, meron tayong phonema, meron na tayong morphema, at ang pangatlong balangkas natin, meron tayong tinatawag na ano kaya? Syntax. Okay? Syntax po yung pangatlong balangkas natin. Okay. Ano ba yung ibig sabihin ng syntax? Dear teachers, wag po kayo malilito pag sinasabing syntax, ito po yung pangungusap mismo. Tinanong po ito sa previous board exam, no? Ano daw ang ibang tawag natin o ano daw yung ibang katawagan kapag pinag-uusapan natin ang syntax? Ang tamang sagot lamang po doon ay pangungusap. Okay, pag-take note po, pangungusap. Ngayon, natapos na tayo sa tatlong balangkas. Ano kayong pang-apat? Kasi sabi mo kanina, Coach JV, 4 po yung balangkas na sinasabi ni Henry Gleason. Tama po, dear teachers. Ang pang-apat po ay diskurso. Okay, diskurso po yung pang-apat na balangkas. Na kung saan kapag pinag-uusapan natin, kapag nababasa nyo, naririnig nyo ang salitang diskurso, dear teachers, dapat ang unang papasok sa isipan natin, ito yung pakikipagtalastasan, pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap, pakikipag-komunika sa ibang tao. Naintindihan? Yung po yung tinatawag natin na diskurso. Balikan natin, short review. Meron tayong unang balangkas, phonema, meron tayong morphema, meron tayong syntax, at meron tayong diskurso. Naintindihan, dear teachers? Okay. Next. Ano naman po yung sinasabi natin na cluster? Okay, pag sinasabi po natin na cluster, ano daw? No, ito yung sinasabi natin na kambal katinig. Dear teachers, pakisulat po, pakitake note. Kapag cluster ang pinag-uusapan natin, kambal katinig po ang dapat papasok sa isipan natin. Tinanong po ito sa general education, no, na ano daw yung ibang tawag natin sa
cluster. Isasagot lamang po natin doon ay ang kambal katinig. Okay? Ano ba yung katinig na sinasabi natin? Kambal katinig. Magkatabi na katinig. Ano ba yung mga katinig natin? Meron tayong B, meron tayong K, okay, meron tayong ano pa? L, meron tayong T, meron tayong R. Okay? So sa isaling English, kapag pinag-usapan natin ang katinig, ito po yung mga consonants. Okay? Consonants po ang pinag-usapan natin. Naintindihan. At kapag naman po patinig, malamang pinag-usapan nito yung A, E, I, O, U. Okay? So, halimbawa nga po ng cluster, Coach JV. Okay. Halimbawa ng cluster o ang salitang cluster. Okay? K-L-A-S-T-E-R. Okay. Nasaan doon ngayon ang cluster? Sige nga, dear teachers, tingnan nga natin sa salitang cluster. Saan doon yung masasabi nating cluster? K-L. Very good, no? K-L, okay, very good si Ma'am Kyra. Very good si Ma'am Lovely. Very good si Sir Abundio. Very good si Ma'am Arian. Yun po yung sinasabi natin na cluster. Okay? Dalawang katinig na magkatabi sa isang pantig. Huwag po kayo malito doon. Kapag cluster pinag-usapan natin, dalawang katinig na magkatabi sa isang pantig. Naintindihan? Next. Letter C, pares minimal. Ano ba yung sinasabi natin na pares minimal? Pareho ang bigkas, ngunit magkaiba ang ponema sa isang pantig. Okay? Pareho ang bigkas, ngunit magkaiba ang ponema sa isang pantig. Halimbawa ng pares minimal natin, mesa, misa. Ngayon, teachers, ano po yung pagkakaiba nila doon? No? Sabi natin kanina, no, magkaiba ang ponema sa isang pantig. Mesa, misa. Ano kayang ponema ang pagkakaiba ng dalawang ito? Pakitype na, dear teachers. Okay. Ang magta-type sila yung sigurado 100% papasa talaga sa board exam this March. Tingnan nga natin. Kapag hindi magta-type, alam na, ha? So, JBet, tinatapos mo naman kami. Hindi po, okay? Ano kaya yung ano ba yung sinasabi natin na pares minimal? Okay? Ano yung pagkakaiba sa salitang mesa at misa? Okay, pag sa mesa kasi, no, ang punema na kakaiba doon ay I. At ang misa naman ay I. Naintindihan? Okay? Sa mesa, I daw po yung kakaiba at sa misa naman ay I naman daw po yung pagkakaiba o naiiba. Tama po, dear teacher. So ulitin ko po, kapag pares minimal ang pinag-usapan natin, parehong bigkas sa isang salita, ngunit magkaiba ang ponema sa isang pantig. Naintindihan po, dear teachers. Very good po. Next, diptongo. Ito na ba yung pinag-uusapan natin? Diptongo? Ano ba yung sinasabi natin na diptongo muna? Okay. Ito yung pagsasama ng isang patinig at isang malapatinig sa isang alin? Sa isang pantig. Pagsasama ng isang patinig at isang malapatinig sa isang pantig. Itatandaan niyo po yan, dear teacher, sa ang pagsasama ng isang patinig at isang malapatinig sa isang pantig. Okay. Sir, ba po tig, puro nig, nakakalito po. Okay, wag po yung malito, dear teacher. Sulitin ko po. Pag pinag-usapan natin ng diptongo ay pagsasama ng isang patinig at malapatinig sa isang pantig. Halimbawa po sana, no, yung mga may aw. Okay? Pag tinusok ka ng jowa mo, ano sasabihin mo? Aw, diptongo yan. Naintindihan, dear teachers. Pag tinusok ka ng nanay mo, ano sabihin mo? Diptongo. Aw. Naintindihan. Okay. Tingnan natin yung halimbawa natin kanina, dear teachers. Galaw. Nasaan dito ang masasabi natin na diptongo? Okay? Sabi natin kanina, patinig at malapatinig dapat magkatabi sa isang pantig. Okay? Galaw. Okay? Nasa ikalawang pantig. Baliw. Nasa ikalawang pantig. Iw. At ang kahoy nasa ikalawang pantig. Okay? Hoy or oy. Okay? Hindi po pwede na magkahiwalay sila ng pantig. Dapat
magkasama sila. Naintindihan? Okay? Dapat magkasama po sila. Next, number 2. So, tawag sagot natin for number 1 ay letter D. Diptongo. Okay, number 2. Ang Pilipinas ay blank mahigit na 7,000 pulo. Ano kaya ang tamang sagot natin dito, dear teachers? Ang Pilipinas ay mahigit na 7,000 pulo. A. May. B. Mayroon. C. Mayroon. D. Meron. Ano ba yan? Nakakalito. Coach JV, nakakalito po yun. Number 2 natin. Ang Pilipinas ay blank mahigit na 7,000 pulo. Ano kaya tamang sagot natin dito, dear teachers? Okay? Sino po nagsasabi na may? Ang tamang sagot po natin for number 2 ay, ano kaya sinasabi ng madla? Number 2A. Number 2A, sabi ni Sir Marlon. Number 2, sabi ni Sir Abundio, letter A din daw po. A din kay Ma'am Jasmine. Okay, bakit po kaya letter A ang sagot natin? Okay, tingnan natin. No, mula sa rationalizations natin. Ang tamang sagot po natin dito ay letter A. Tama po kayo, dear teachers. Kapag sinasabi nga na may, ito ay, ang may ay ginagamit o gagamitin lamang kung ang sumusunod na salita ay pang-uri. Okay, hindi lamang pang-uri. Tatandaan dito sa hindi lamang po pang-uri o susundan ng pang-uri ang may. Okay, sapagkat kapag gagamitin natin o ginagamit natin ang may, dapat sinusundan ng pangalan, sinusundan ng pandiwa, sinusundan ng pang-uri at sinusundan ng pantukoy na mga. Okay, tatandaan yun, dear teachers. Ang may ginagamit lamang kapag ang susundan ay pangalan. Tatandaan niyo po kapag pangalan ang pinag-uusapan natin, meron tayong dalawang uri ng pangalan. Ano yon? Ang pangalang pantangi at ang pangalang pambalana. Tatandaan niyo ha, kapag pantangi, specific, Javen, okay? Ariana, Abudio, okay? Dian. Yung sinasabi natin na pantangi, specific na pangalan mismo. Kapag sinasabi natin na pambalana, ano to? Guro, nakukuha, halimbawa, doktor, nurses, in general, naintindihan. Okay. Kailan naman po ginagamit ang mayroon, Sir Javen? Okay. Kailan po ginagamit ang mayroon kapag may napasingit na kataga sa salitang sinusundan nito? Okay. Halimbawa sana, no, mayroon daw pasok bukas. Okay. Mayroon daw pasok bukas. Sabi mo kanina, Coach JB, ito ay sumasagot ito sa isang tanong. Halimbawa, paano yun, Coach JV? No? May pasok kayo bukas, ano ka namang sagutin mong may? Nakukuha. Malamang sabihin mo, mayroon. Okay? May pagkain ka pa ba dyan? May. Sa tingin nyo, dear teachers, tama po ba sagutin mo ng may? Okay, dapat ang tamang sagot natin doon ay mayroon. Ginagamit ang mayroon kapag sinasagot natin ang isang tanong. Naintindihan? Okay, number 3 tayo, dear teachers. Tumutukoy ito sa bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula. Okay, ano yung keyword natin dito? Tumutukoy ito sa bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula. Okay. Huwag natin tumpik pa dyan, ano? Kasi meron na siyang keyword na bilang, malamang ang papasok sa isipan natin dyan ay yung quantity. Kung ilan ba talaga ang pinag-usapan natin. Okay. Letter A, sukat. B, kariktan. Letter C, tugma. And letter D, talinghaga. Ano kayong pinag-usapan natin dito, dear teachers? Tumutukoy ito sa bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula. A, sukat. B, kariktan. C, tugma. And letter D, talinghaga. Ang tamang sagot po natin for number 3 ay sukat. Okay, babasahin ko lamang po yung rational Sa tula, ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. Okay? Sa tula, ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. Maaaring magkaroon ito ng 8, 12, 16 o 18 pantig. No, gumagamit ang mga makata ng mga taludtod na may regular na haba. Okay? Regular na haba upang magkaroon ng regularidad sa
tula. Okay? Para uniform yung bilang. Para pare-pareho yung bilang. Para balance yung bilang. Okay? Tatandaan po natin, no, kapag sukat ang pinag-uusapan natin, ito ay tumutukoy sa bilang ng mga pantig sa bawat taludtod. Bilang ng pantig sa bawat taludtod. Okay? Kung wawaluhin yan, malamang wawaluhin lahat yan. Kung labindalawahin, lalabindalawahin lahat yan. Okay? At kung labing-anim, 16. At kung 18, 18 dapat ang sukat o bilang ng bawat taludtod. Tatandaan niyo po, no? Ito pa, dear teachers, sa Pilipinas, meron tayong tatlong pinakakilalang pinag-uusapang tula na pamana sa atin o influence na sa atin ng mga Haponos. Paki-take note po, dear teachers, ano po yung tatlo na kayo yun? No? Ano kayong tatlo na pinakasikat sa Pilipinas sa pinag-uusapan natin? Meron tayong tinatawag na haiku, meron tayong tinatawag na tanka, at meron din tayong tinatawag na tanaga. Okay, dear teacher, ay Coach JV, sabi mo may haiku, may tanka, may tanaga. Ano naman kaya yung mga sukat ng tanka? Ano yung sukat ng haiku? Ano yung sukat ng tanaga? Pag pinag-uusapan natin haiku, meron po itong sukat na, ilan? 17 ilan? 17 pantig. O meron tayong sinusunod na 5, 7, 5. Okay, very good po si Ma'am Trisha. Very good din po si Ma'am Abundio. Okay? Ito po talaga, hindi lang sila papasa sa board exam, kundi magtatapa sila ng LET 2025. Amen. Claim na natin agad yan. Okay? Kapag naman po tanka ang pinag-uusapan natin, meron po tayong ilan? Meron po tayong sukat na 31 pantig o 31 syllables. Ang sabi ni Sir Abundio, ang tanka daw po ay may sukat na 5, 7, 5, 7, 7. 5, 7, 5, 7, 7. Pero, okay, tatandaan niyo po, ang tanka ay pwede pong gawin o baliktarin sa sukat na 7, 7, 7, 7, 7, 5, 5. Tatandaan niyo po yan, ha. Ang tanka, hindi lamang po siya 5, 7, 5, 7, 7, kundi pwede din po siyang gawing 7, 7, 7, 5, 5. Pwede pong baliktad. Meron po, binubuo po ito ng 31 pantig o 31 syllables. How about tanaga naman, dear teachers? Ano naman kaya ang sukat, no, ng tanaga? Well, speaking of sukat, ang galing-galing ni Sir Abundio pag sukat. Talaga naman. Si Sir Marlon, no? Alam po din niya ibig sabihin ng sukat. Yes po, pwede po siya i-interchange basta 31 syllables po. Yes po, Sir Abundio, yan nga po yung sinasabi ko. Okay? How about tanaga naman kaya? Ano kayang sukat ng tanaga? Sir, 70 pulgada. Okay, joke po. Okay? Ay tama, 777 di ko sure. Sabi ni, talaga naman Sir Abunjo. Anong 7 yan, sir? 7? 7 inches? Joke lang po. Okay, pag sinasabi po natin na talaga, ano yung talaga natin, meron po siyang sukat na 7, 7, 7, 7. Okay, tama po yan, Sir Abundio. Okay, next. Ay, wait lang, no? Tatandaan niyo po pala, no? Ang tanka po ay kasama sa kalipunan ng mga tula. Okay? Ang tanka ay kasama po siya sa kalipunan ng mga tula na tinatawag na, tinatawag na Man-yoshu. Okay? Paki-take note po, ang tanka ay kabilang po sa kalipunan ng mga tula na tinatawag na Man-yoshu. Okay, itatype ko dito, ha. Man-yoshu. Yes po, Japanese, Man-yoshu. Yes po, Sir Abunjon. Ako po, talaga naman, meron po tayong magtatap yata sa board exam. I-claim na natin yan. Meron din po silang choka. Kami din po, meron din po tayong teachers. Meron tayong, chok. Pag sa teacher na pinag-usapan, meron tayong chokes. Okay, na choke. Okay, joke lang po yun. Okay, next. Pag sinasabi natin naman Yosho, ibig sabihin po nito ay ito yung collection of 10,000 leaves. Tatandaan niyo po yun. Collection of 10,000 leaves. Next.
Ang dami natin chika, ang dami mong chika. Sir Javen, sukat pa na pinag-uusapan natin. Okay, kariktan, dumako naman tayo sa kariktan letter B. Sir, ano nung ibig sabihin ng kariktan? Okay, kapag kariktan, ito yung kagandahan o pagiging kaakit-akit ng isang tula. Okay, maganda yung pagkakagawa ng isang tula. Maganda yung pagkakabuo ng isang tula. Naintindihan? Yun po pinag-uusapan natin kapag kariktan. Okay, hindi boring, parang yung partner nyo. Boring. Joke lang po. At letter C natin, meron pa tayo tinatawag na tugma. Kung di man namang sa malamang, no, dear teachers, kapag tayo ay gumagawa ng isang tula, particular, no, nung traditional na mga tula natin, gumagamit po sila at hindi po nawawala yung tinatawag natin na tugma. Kasi kapag sinasabi natin na tugma, dear teachers, no, pakitake note, ito ay tumutukoy sa pagkakapareho ng mga hulihang pantig o huling pantig ng bawat taludtod. Pare-pareho po yung huling pantig ng bawat taludtod sa isang tula. Kapag la yung huli sa unang taludtod, di ba lamang puro la yan. La, la. Naintindihan? Pero kapag tok, 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 naintindihan? Yung tinatawag natin na tugma. Pare-pareho po sila sa hulihang pantig ng bawat taludtod sa isang tula. Okay, next. Meron tayong ano yan, letter D na tayo, meron tayong tinatawag na talinghaga. Okay, pag sinasabi natin na talinghaga, dear teachers, no, future LPTs, ito po yung paggamit ng mga simbolismo na kung saan hindi lantad ang alin, hindi tuwiran ang pahayag sa isang tula. Yun po yung sinasabi natin na talinghaga, na kung saan ang kahulugan nito ay nakatago, naintindihan. Hindi po lantad, hindi po tuwiran ang pahayag ng isang tula. Ang pinag-uusapan natin dyan ay talinghaga. Okay? Kaya tamang sagot natin for number 3 ay letter A. How about number 4? Alin sa mga sumusunod ang awit sa pag-ibig? Okay. Alin sa mga sumusunod ang awit sa pag-ibig? A. Oyayi. B. Kundiman. C. Ligawan. D. Kumintang. Ano kaya ang tamang sagot natin? For number 4. May sumasagot po letter B. B daw, kundi man ang tamang sagot natin for letter number 4. Okay, isa-isahin muna natin. Ano ba yung sinasabi natin na uyayi, dear teachers? Para saan ba ang awiting uyayi? Sige nga, pakitype nga po. Tingnan natin kung sino yung mga ano dito, keyboard warrior. Uyayi panghele, okay? Ang uyayi ay ginagamit natin sa panghele, no, sa pagpapatulog ng mga baby. Baby na maliliit yan ha, yung dumidede pa lang. Hindi yung baby na ano, na malaki na. So, dumidede din naman siya. Okay. Pag sinasabi natin na uyayi, ito ay yung baby ko po na 22 years old. Nako, sana all my baby. Naiingit na lang si Coach JB talaga. No? My baby. Ayan. Pag sinasabi natin na uyayi, ito po yung pang-baby. Tatandaan nyo, para mabilis, pang-baby ang uyayi. Pang-hele, para makatulog ang isang sanggol. How about naman po kapag kundiman ang pinag-uusapan natin? Kapag kundiman, ito po ay traditional na awitin. Para po saan? No? Para po sa pag-ibig. Okay, tama po tayo. Yung mga sagot nyo kanina, dahil ko nakita, B, halos lahat yata. B, kapag kundiman ang pinag-usapan na to, ito ay isang awiting bayan para sa pag-ibig. How about naman po kapag ligawan ang pinag-uusapan natin? Ito ba isang awiting bayan? Ang ligawan ba ay isang awiting bayan? Hindi po, okay? Ang ligawan ay hindi isang awit. Hindi po, sabi ni Abundio. Okay. Pag sinasabi natin na ligawan kasi, napakaliteral. Ito yung pag-uusap o pagpapakita ng interes sa isang tao. No? Parang kay Sir Abundio sana, kapag nililigawan siya, kapag binibigyan siya ng chocolate, kapag binibigyan siya ng bulak, okay? Maaaring sabihin natin na yun isang uri, isang paraan ng panliligaw sa kanya. Sana all sa Abundio nililigawan. Okay. Next, kumintang. Para saan naman po ang kumintang, dear teachers? Saan po kaya ang kumintang? Tagumpay. Okay? Nakamit mo na ang tagumpay o pakikidigma. Okay? Okay? Tagumpay mula sa pakikidigma.
digma. Okay, take note teachers, no, meron tayong iba't ibang awiting bayan. Ano kaya yon? Okay, tingnan. Sige nga, tingnan natin kung sino yung nakakaalam dito. Kapag nasagot nyo to ng tama, no, dear teachers, expect nyo, ang pangalan nyo ay nasa listahan na ng passers this March 2025. Okay. Kapag sinasabi natin na awitin para sa paggawa o lunday, ano kaya ang tawag natin doon? Awitin sa paggawa o lunday. Anong tawag natin doon? Sige nga. Ano ang tawag natin sa awiting bayang paggawa o lunday? Ang tamang sagot po natin diyan ay kalusan. Okay, tatandaan niyo po ang kalusan. Kapag kalusan ang pinag-uusapan natin, dear teachers, ito po ay para sa paggawa o lunday. Huwag niyo pong kakalimutan. Next, kapag kundiman at balitaw, okay? Kapag kundiman at balitaw ang pinag-uusapan natin, ito ay isang awitin para sa pag-ibig. Tatandaan niyo yan, ang kundiman at balitaw, ito ay awitin para sa pag-ibig. Okay, kung wala po sa choices, yung kundiman, hanapin niyo po ang salitang balitaw. Pag-ibig lang din po ang tinutukoy niyan. Okay, next. How about ang panliligaw o kasal? Yan po ay yung tinatawag natin na Jonah. Jonah o ihiman, pangkasal o yayi, holoburin. Yes po, tama po yan, Sir Abundio. And next, pandigma, sabi nyo kanina ay kumintang. Yes, tama po yun. How about naman yung pagsamba sa anito? Ano pa yung tawag ng pagsamba sa anito o panrelihiyon? Pagsamba sa anito o panrelihiyon, ito po yung tinatawag natin na dalit o himno. Okay, dalit o himno ang tawag po natin sa awiting pagsamba sa anito at panrelihiyon. How about yung sinasabi natin na pagdadalamhati? Ano ang tawag natin doon? Pagdadalamhati, anong tawag natin doon? Dungaw. Dungaw. How about yung pagsasagwan? Pagsasagwan. Ano pong tawag natin sa pagsasagwan? Ano pong tawag natin sa awiting pagsasagwan? Very good! Soliranin. Okay? Kapag kayo ay nagsasagwan, kasama yung jowa nyo, ang tawag natin doon, soliranin. Kasi meron kayong soliranin na tinatahak. Okay? Next. How about naman yung pamamangka? Pamamangka, yun po yung talindaw. Okay? Soliranin, tatandaan nyo ito ha, magkaiba po to, dear teachers. Gumising kayo sa katotohanan, ha? Okay, kapag po pagsasagwan ang pinag-uusapan natin, ang tamang sagot po natin doon ay soliranin. Pero pag pamamangka naman po ang pinag-uusapan natin, ito po yung literal na sinasabi natin na kapag pamamangka, talindaw po ang pinag-uusapan natin dito. How about yung sa salagintok? Ang salagintok ay awitin para saan? Ang salagintok ay awitin para saan? Para sa iyo, Coach JB. Okay. Ang salagintok po ay awitin para sa pagkakaibigan. Tatandaan niyo po, dear teachers, ang salagintok ay isang awitin po para sa pagkakaibigan. At ang tagumpay, ito po yung sinasabi natin na sambotani. Okay. Sambotani po ang pinag-usapan natin kapag tagumpay. At kapag paglilibing naman, awitin para sa paglilibing. Ano naman kaya to? Awitin para sa paglilibing. Meron tayong tinatawag na 5-6. Ano yung 5-6? Umbay. Okay? Umbay po yung pinag-uusapan natin. Dami namang awitin na yan. Ha, ha, ha. Opo, sir. Madami talaga. Para yung ex natin before. Maraming pagkakamali. Joke lang po. Ha, para kay coach. Ano po? Kilala yun ni Ma'am Judy. Ay, ba't may ganun? Okay? Ay, sorry. Isa lang po sa akin. Okay po. Tatandaan niyo po na, meron po tayong 12 awiting bayan. Okay, dumako na tayo for last number. Okay, so ang sagot natin for number 4 ay, ba't may ganito? Okay, number 4 na ay number 5 natin. Ito ay nakaugalian ng sabihin at nagsisilbing batas at tuntunin ng
kagandahang asal ng mga awit ng ating mga ninunong naglalayong mangaral at umakay sa mga kabataan sa pagkakaroon ng kabutihang asal. Ano kayo sagot natin for number 5? Palaisipan, salawikain, awit, o bugtong? Dear teachers, ano kayong tamang sagot natin dito? Sabi dito, ito daw isang kaugalian ng nakaugalian ng sabihin at nagsisilbing batas at tuntunin ng kagandahang asal ng ating mga ninunong naglalayong mangaral. Yung keyword natin dito, mangaral. Meron pa tayong keyword na kagandahang asal. Meron pa tayong umakay sa mga kabataan sa pagkakaroon ng kabutihang asal. Ano kayo tinutukoy natin? Palaisipan, salawikain, awit, o bugtong. Dear teachers, no, isang technique po sa pag-take ng board exam, kung meron magkapareho dyan sa ABCD na yan, alisin nyo na. Naintindihan? Alisin nyo na. Okay, parang sa paghahanap ng relasyon lang yan. Naintindihan nyo? Kapag may karibal ka, pwede ba please lang itigil muna. Okay, letter A and letter D, magkapareho po yan. Palaisipan, bugtong, pareho po yan. So alisin na natin si letter A. Aalisin na natin si letter D. Kasi po ang bugtong ay isang uri ng palaisipan. Okay? So ang natitira na lang dyan si letter B at si letter C. Sino kaya sa kanila ang magwawagi? Alisin daw po ang third wheel. Talaga naman, Sir Abundio, nakakarami ka na dyan. Okay? Dapat daw pong alisin ang third wheel. Tama po yun. Alisin natin ang third wheel. So, ang tamang sagot natin, for number 5, walang iba kundi ang B, salawikain. Ano ba yung sinasabi natin na salawikain? Ang salawikain, ito ay isang kasabihan na naglalaman ng aral at tradisyonal na kaalaman tungkol sa kagandahang asal o tamang asal. Tatandaan niyo po yun ha. Ano ba ibig sabihin naman natin na sa awit? Ang awit po ay isang tulang pasalaysay na kung saan kapag awit ang pinag-uusapan natin, meron din po itong sukat. Ilan ang sukat ng awit? Meron po itong 4 na taludtod sa bawat saknong. Ang awit po, tatandaan nyo, lumabas po ito sa Gen Ed, lumabas din po sa majorship, na ang sukat ng awit ay meron po siyang 4 na taludtod sa bawat saknong, bawat taludtod merong tig-2 pantig. Okay lang po ba hanggang 5 lang naman? Mas marami pang 152. Parang bawat question sa let's susulatan ko ng ano daw? Hugot sa booklet. Ang ending hindi na nakapag-shade. Nagsusulat na lang ng hugot sa booklet. Okay, tatandaan niyo po yung dear teachers. Kapag ang awit po, kapag pinag-usapan natin ng awit, meron po tayong 4 na taludtod sa bawat saknong. 4 na taludtod sa bawat saknong at meron po itong sukat na 12 pantig. Okay? Tigilan na po natin ang hugot. Dear teachers. So, okay, yan lang po yung 5 questions natin tonight, dear teachers. No, mga mahal kong mga future teachers na magte-take ng board exam this forthcoming March 2025. No, hoping that 5 items, marami tayong napulot na aral, no? And at the same time, sana lahat ng inaaral natin day by day ay wag nating kalilimutan. Okay? Ang pinaka-technique po para hindi po natin makalimutan yung mga inaaral natin, istorbohin mo si nanay mo, istorbohin mo si tatay mo, yung mga kapatid mo. Lahat ng binabasa mo, i-apply mo sa kanila. You assume yourself na ikaw ay isang teacher at sila ang iyong students para hindi mo makalimutan. I am praying and still, may pagpasalamat natin yung mangyayari sa atin bawat araw. Yung pagbabasa natin, pagbutihin lang natin. Sabi ko nga, wag lang tayong titigil sa cognition. Okay? Dagdagan natin. Itodo na natin to, doon tayo sa metacognition. Naintindihan din, teachers. Okay? Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikibahagi sa ating balik-aral talakay ngayong gabi. Okay. Ay, thank you, sir. See you po on